Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy adventure film na tinatawag na The Chronicles of Narnia, Prince Caspian. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Johan Cuasey, Yusef Kahili, Carla Gemsamonte, Vince Junril David, Kurt Nash Perino, Melvin Faith Dolinguez, Lauren Zafra, Rosalie Bernal, Dante Cruz, Dante Dasigan, Nolin Tiquin, Adrian Sumang, Jello Purigay from Pampanga Angeles City, Jeng Nicolas, Nanita Mabag from Las Piñas City, Prince Candecatan from Basilan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa isang gabi sa Narnia na walang kahit isang ulap sa langit, habang may eclipse ng buwan, sa loob ng isang madilim at nakakakilabot na kastilyo, isinilang ng Lady Protectress na si Prunaprismia ang kanyang anak na lalaki. Sa dulo ng pasilyo, dinala ni General Glozell ang masayang balita sa asawa ni Prunaprismia, ang Lord Protector na si Mirez. Agad namang inutusan ni Mirez si Glozell na ipagpatuloy ang dating utos, patayin si Prinsipe Caspian, ang tunay na tagapagmana ng trono ng Narnia, ika-10 sa linya mula kay Caspian I o si The Conqueror, na siyang nanguna sa pagsakop ng mga Telmarine sa Narnia, daan-daang taon na ang nakalipas. Pero hindi papayag ang tapat at mapagmahal na propesor ni Caspian na si Dr. Cornelius. Agad niyang ginaiseng si Caspian mula sa kanyang pagkakatulog at pinapasok ito sa kanyang aparador, na ang likod pala ay may lihim na lagusan. Isang malinaw na pagtukoy sa ibang aparador sa ibang mundo na nagbukas din ng sikreto at kakaibang daan. Pagkasara pa lang ni Caspian ng pinto ng aparador, biglang pumasok si Glozell kasama ang ilang lalaking may mga crossbow. Pinaputukan nila ang kama ni Caspian na wala na palang laman, at ang resulta ay puro balahibo ng gansa ang lumipad sa ere. Mabilis na tinulungan ni Cornelius si Caspian na magbihis para sa isang mahabang paglalakbay, at isinuksok sa baywang niya ang kanyang espada. Bago ito umalis, iniabot ni Cornelius kay Caspian ang isang ginayakang ivory horn at pinayuhan siyang gamitin lamang ito sa oras ng matinding pangangailangan, at sinabing, malapit nang magbago ang lahat ng alam mo. Nakawala si Caspian mula sa palasyo at tumakbo patungo sa Shuddering Woods, habang hinahabol ni Glozell at ng kanyang grupo para sa agarang pagbitay. Ayon sa sabi ni Cornelius, hindi nila susundan si Caspian sa kagubatan lalo na sa gabi, at tama nga ito. Habang tumatakbo sa kakahuyan, nabangga si Caspian sa isang nakalaylay na sanga ng puno at nalaglag mula sa kanyang kabayo. Sinugod siya ng dalawang nilalang na hindi niya agad nakilala, mga duwende, isa ay may pulang buhok at ang isa na may itim. Habang papalapit sila, napansin ng pulang buhok na duwende ang mga tauhan ni Glozell. Agad siyang humugot ng espada at tumakbo palapit sa kanila, sabay sigaw sa kasama niyang, alagaan mo siya. Habang lumalapit ang duwendeng itim ang buhok, kinuha ni Caspian ang Toretot at bumugso ng isang malakas at mahabang tunog, bago siya tuluyang nawalan ng malay sa hampas ng duwende. Pero ang tunog ng Toretot ay tumagos sa ibang dimensyon, patungong 1942 London, kung saan si Susan Pevensey ay iniiwasan ang isang lalaking estudyante na sinusubukang makipag-usap sa kanya. Bigla siyang tinawag ng kanyang kapatid na si Lucy patungo sa Strand Underground Station. Sa loob, sa mismong platform, nakipag-away na naman si Peter, at agad na sumali si Edmund para ipagtanggol ang kanyang kapatid bago pa dumating ang dalawang home guards na sumisigaw ng, tigil na yan. At, umayos kayo, mga bata. Habang nakaupo ang apat sa isang bench sa platform, inirereklamo ni Peter ang paulit-ulit na pagturing sa kanya na parang bata, gayong 1 taon pa lang ang nakalilipas ay isa siyang hiking. Pinapaalala ni Edmund na sila'y mga bata lang, at kakasabi lang ni Susan na dapat na silang tanggapin ang buhay nila sa England, nang biglang sumigaw si Lucy, nagrereklamo na parang may pumisil sa kanya. Agad na naghinalaan sina Peter at Edmund na nagpipislan lang sila. Pero napagtanto ni Susan na may mahika na nangyayari. Naghawak-hawak silang apat ng kamay, at habang dumaraan ang isang tren sa underground, unti-unting naglaho ang mga pader ng estasyon. Hanggang sa mapansin nilang hindi na sila nasa istasyon ng tren kundi nasa isang mababaw na kuweba malapit sa mabuhanging dalampasigan sa ilalim ng maliwanag na araw. Hinubad ng mga bata ang kanilang makakapal na uniforme at naglaro sa mababaw na tubig. Ngunit napaisip si Edmund, saan nga ba sila napunta? Kampante si Peter na bumalik na sila sa Narnia. Pero hindi matandaan ni Edmund na wasak na ang Narnia.
Nakatingala siya ngayon sa halatang guho ng isang kastilyong itinayo sa mataas na bangin na tanaw ang dalampasigan. Umakyat ang mga bata sa bangin at siniyasat ang guho. Sa huli, lahat sila ay napagtanto na ang lugar na iyon ay ang guho na ng Cair Paravel, ang mismong lugar na minsan nilang pinamunuan matapos ang isang malaking digmaan. Samantala, sa kastilyo ng Telmarine, dumating sina Glozell at ang kanyang mga tauhan na may dalang katawan na nakapatong sa isang kabayo. Sabik si Mirez na makumpirma kung patay na si Caspian. Pero pinigilan siya ni Glozell at ipinakita sa kanya na hindi si Caspian ang bangkay kundi isang nilalang na ibang-iba, ang pulang buhok na duwende na hamarang kay Glozell sa kagubatan, walang ibang armas kundi espada, na para sa tao ay parang mahabang kutsilyo lang. Nagsimula ang isang mainit na pagpupulong ng mga maharlika, kung saan iginiit ni Lord Sopuspian na hindi dapat pagkatiwalaan si Mirez. Pumasok si Mirez at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkalit. Doon ay hinarap niya ang mga paratang nina Lord Sidley, Dunlun, at Sopuspian, na nawawala si Caspian sa mismong gabing isinilang ang kanyang anak. Madaling humanap ng panibagong sisisihin si Mirez, sinasabi niyang dinukot si Caspian ng mga Narnian. Bilang pruweba, ipinapasok niya si Glozell kasama ang pulang duwende, na nakagapos at may busel. Inaakusahan niya ngayon ang mga Narnian, na akala ng lahat ng Telmarine ay matagal nang nawala, na lihim na nagpaparami, naghihintay lang ng tamang panahon para umatake. Mataas ang loob ni Mirez habang nangangakong hahanapin si Caspian at tatapusin ang sinimulan ng ating mga ninuno, kahit pa raw kailangan niyang putulin ang bawat puno sa Shuddering Woods. Balik sa Cair Paravel, napansin ni Edmund ang mga senyales ng dating pambobomba gamit ang kanyan, patunay na nilusob nga ng mga Telmarine ang Narnia. Daan-daang taon na ang nakalipas sa oras ng mga taga-Narnia. Patuloy silang nagsiyasat at natuklasan nilang hindi pa rin nabuksan ang Royal Treasure Room. Gamit ang bagong electric torch ni Edmund, natagpuan ng magkakapatid ang 4 na ball na naglalaman ng kanilang dating mga kasuotan, sandata, at iba pang kagamitan, ngunit nawawala ang Toretot ni Susan. Nalungkot si Lucy nang marealize niya na lahat ng kaibigan nila sa Narnia ay matagal nang pumanaw. Isinuot ni Peter ang kanyang espada, kinuha ang kanyang pilak na kalasag na may pulang leon, at idineklara na kailangang alamin ng 4 kung ano ang tunay na nangyari sa Narnia, at kung ano ang nangyari sa tagal ng kanilang pagkawala. Hindi sila kailangang maghintay ng matagal. Isang maliit na bangka ang bumaba sa bunganga ng Great River, sakay ang 2 sundalong Telmarine. Kasama nila ang pulang duwende na plano nilang ihulog sa tubig, ngunit biglang may palasong tumama sa kanilang bangka. Isang galit na babae, si Susan, ang sumigaw, "Bitawan niyo siya." Agad nilang itinapon ang duwende sa tubig, at habang sumugod sina Peter at Edmund para hilahin siya, panyana ni Susan ang isa sa mga sundalo, dahilan para tumakas ang isa pa. Noong una, hindi masyadong nagpapasalamat ang duwende, hanggang sa na-realize niya na kaharap niya pala ang mga dating hari at reyna. Bilang patunay, pinayagan ni Peter ang duwende, na ang pangalan ay Trumpkin, na makipagsagupaan kay Edmund. Bagamat kailangan pa ni Edmund mag-adjust, agad niyang napatumba si Trumpkin at tinanggalan ng sandata, na nagpapatunay na totoo ang kanilang pagkakakilanlan. Maybe that horn worked after all. What horn? Samantala, malalim sa Shuddering Woods, nagising si Caspian at narinig na nag-uusap ang itim na buhok na duwendeng si Nika Brick at isang nagsasalitang badger na si Truffle Hunter tungkol sa kanyang kapalaran. Sinubukang labanan ni Caspian si Nika Brick, pero pinatahimik silang dalawa ni Truffle Hunter at kalmadong tinanong si Caspian kung sino siya. Agad namang nagpakilala si Caspian. Ang kanyang kwento, na siya'y tumatakas mula sa kanyang tiyo na malamang ay isang usurper, ay ikinatuwa ni Truffle Hunter ngunit hindi gaanong ikinumbinsi ni Nika Brick. Nagbalak na umalis si Caspian, pero pinigilan siya ni Truffle Hunter at ipinaalam ang tunay na kapangyarihan ng Ivory Horn na dala niya. Sa kastilyo, galit na hinarap ni Mirez si Cornelius habang hawak ang matingkad na pulang palason na nakuha mula sa katawan ng isa sa kanyang mga sundalo, at tinanong ito tungkol sa Toretot ni Reyna Susan. Alam ni Cornelius na kapalit ng buhay niya ang kaalaman niya, pero alam din niyang ginawa ni Caspian ang eksaktong inaasahan niya. Malakas niyang sinabi na naniniwala ang mga Narnian na ang Toretot ay kayang tumawag sa 4 na hari at reyna. Hindi pa rin kontento si Mirez at inutos na arestuhin si Cornelius, at si Lord Sopuspian, na napansin ang lahat ng ito, ay nagsimulang makipag-usap ng palihim kay Glozell, sa isang halatang mapanghimagsik na tono.
pero hindi siya binigyan ni Mires ng sapat na oras para palalimin pa ang plano. Inutusan niya si Glozell na tumungo sa Beruna kasama ang ilang tauhan upang palakasin ang puwersa ni Sopospian, na kasalukuyang nagtatayo ng tulay sa ilog. Kailangan nating mahanap si Caspian bago sila, wika ni Mires. Saka sinabihan si Sopospian na kailangan nitong matuto ng isang confidential na leksyon sa kasaysayan. Samantala, habang naglalayag sina Trumpkin at ang 4 na bata pataas ng ilog, ikinwento ni Trumpkin na matagal nang hindi nakikipag-usap ang mga puno, na tila iniwan na sila ni Aslan noong iniwan din sila ng mga bata, at karamihan sa mga talking beasts ng Narnia ay hindi na marunong magsalita ngayon. Sa katunayan, napilitan si Trumpkin na patayin ang isang malaking oso na muntik nang patayin si Lucy. Sa Shuddering Woods, sina Caspian, Nika Brick, at Truffle Hunter ay naglakbay upang hanapin ang iba pang mga Narnian. Mas gusto sana ni Truffle Hunter na maghintay sila sa pagdating ng mga dating hari at reyna, pero nagmamadali si Caspian. Biglang naamoy ni Truffle Hunter ang isang pangkat ng Telmarine, kaya napilitan silang tumakbo para sa kanilang buhay. Pero bago pa sila mapatay, ang mga Telmarine mismo ang napatay ng isang nilalang na sobrang liit para makita, na umatake mula sa ibaba ng may nakamamatay na bilis. Biglang tumalon ang nilalang na ito mula sa mga fern sa kagubatan, nabangga si Caspian, humugat ng munting espada, at sumigaw, "Piliin mong mabuti ang huling salita mo, Telmarine." Ang nilalang na ito ay si Repichip, isang daga. Gusto sana agad patayin ni Repichip si Caspian, pero pinigilan siya ni Truffle Hunter at sinabing si Caspian ang tumugtog ng Toretot, isang revelasyon na nagpatahimik kay Repichip. Dumating naman ang isang grupo ng mga Centaur, at sinabi nilang ang Toretot ang dahilan kung bakit sila nagtipon-tipon. Sa kabilang bahagi ng gubat, iginiit ni Peter na siya ang mamuno sa kanilang lakad sa 100 na ayon kay Trumpkin ay wala namang patutunguhan. Naghahanap kasi si Peter ng tawiran na matagal nang naglaho, dahil kinain na ng ilog ang dating landas. Biglang nakita ni Lucy sa kabila ng bangin si Aslan, ang leon na Diyos, at hari ng Narnia, pero walang naniniwala sa kanya, dahil siya lang ang nakakakita kay Aslan. May isang pagbubukod, si Edmund. Sinabi niyang handa siyang maniwala kay Lucy ngayon, dahil, nung huli akong hindi naniwala sa kanya, mukha akong tanga. Kinagabihan, hinarap ni Caspian ang isang mainit na pagtatalo sa mga Narnian na hindi sigurado kung kaibigan ba siya o kaaway. Matapang na tinanong ni Repichip si Nika Brick kung naaalala pa ba nito na minsan nang nagsilbi ang lahi niya sa ilalim ng White Witch. Tugon ni Nika Brick, mas pipiliin pa raw niya ang ganung pamumuno kaysa sa pamumuno ng mga Telmarine, kahit pa makipag-alyansa na lang sila. Hindi nagustuhan ito ni Truffle Hunter at sinabi niyang dapat ngay magpasalamat ang lahat na wala nang makakabuhay sa White Witch. Tinanong din niya kung handa ba si Nika Brick na ipagkanulo si Aslan. Muling nag-init ang usapan, pero sa huli, nakuha ni Caspian ang tiwala ng karamihan sa pagsasabing siya ay isang lehitimong hari, at nais niyang magdala ng kapayapaan sa pagitan ng Telmarines at mga Narnian. Dito pumasok si Glenstorm, ang pinunong Centaur, at sinabi sa lahat na ayon sa bituin at kalangitan, ngayon ang tamang panahon para sa ganitong alyansa na inaalok ni Caspian. Sa tulong ni na Truffle Hunter, ng mga Centaur, ni Repichip at ng kanyang mga kasama, pati ng iba't ibang nilalang ng Narnia gaya ng mga Minotaur, nagkaisa silang kilalanin si Caspian bilang pinuno. Naglakbay naman sina Pevensis at Trumpkin patungo sa Ford of Beruna, pero natuklasan nilang okupado na ito ng mga tauhan ni Sopospian at Glozell. Nagtatayo sila ng tulay, pinuputol ang maraming puno, at nagbubuo ng 4 na dambuhalang trebuchet, isang makapangyarihang kagamitang pambato ng mga bato. Napaisip sila sa kahulugan nito, at sinabi ni Susan na mukhang hindi magandang ideya na tumawid doon. Bumalik sila sa lugar kung saan nakita ni Lucy si Aslan, at tinanong siya kung saan eksaktong bahagi niya ito nakita. Habang nagtatalo pa sila, biglang bumagsak si Lucy sa ilalim ng malambot na lupa, at nadiskubre nila na ito pala ang simula ng isang bangin na maaari nilang daanan pababa upang makatawid sa ilog. Kinagabihan, gin-icing ni Susan si Lucy at tinanong kung bakit siya, si Susan, ay hindi nakikita si Aslan, samantalang si Lucy ay nakakakita. Hindi alam ni Lucy kung bakit siya lang ang nakakakita. Ibinunyag ni Susan na nasanay na siyang mamuhay sa England, at ang pagbabalik sa Narnia ay mahirap, dahil alam niyang hindi ito magtatagal. Nakatulog ang dalawang magkapatid na babae, pero sa panaginip marahil, nakita ni Lucy ang isang buhay na dryad, na matagal na nilang hindi nakita mula nang bumalik sila sa gubat na iyon, at pagkatapos ay nakita si Aslan, ngayon ay mas matangkad na kaysa dati. Sinabi lang ni Aslan sa kanya,
hindi kailanman nangyayari sa parehong paraan ang mga bagay. Sa sandaling iyon, may naapakan na sanga at nagising si Lucy. Bumalik siya sa kampo, kasama ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay naglakad siya ng mag-isa, at sa tingin niya'y nakita na naman si Aslan, pero pinigilan siya ni Peter at itinuro na ang nakikita niya ay isang armadong minotaur. Lumapit si Peter para siyasatin, pero isang binatang lalaki ang bigla siyang inatake gamit ang espada. Bago pa sila makasakitan, sumigaw si Lucy ng, "Tama na," dahil na-realize niyang kaibigan ang lalaki, at may kasama itong malaking grupo ng mga di mapagkakailaang Narnian. Sa gulat nila, nakita nilang magkasama ang mga centaur, faun, satyr, minotaur, badger, at mga lobo, lahat sa iisang panig. Noong 1,300 taon na ang nakalipas, magkakaaway ang mga ito, at naroon rin ang bagong klase ng Narnian, mga dagang nagsasalita. Maaring naaalala ni Lucy na ang isang grupo ng mga daga ang siyang tumulong palayain si Aslan mula sa pagkakagapos sa stone table matapos ang kanyang sakripisyo. Bilang gantimpala, binigyan ni Aslan ng kakayahang magsalita ang mga daga. Doon lang napagtanto ni Peter na ang kausap niya ay si Caspian, ang prinsipe ng Telmarine na nasa pagtakas. Ngayon, sina Caspian, Peter, ang tatlo pang pabensi, si Truffle Hunter, Glenstorm, at si Ripechip, na hindi natuwa nang tawagin siyang cute ni Lucy, ay nagpakilalanan at nagsimula ng kanilang war council. Naglakbay ang kanilang pinagsanib na puwersa, kasama ang maraming Narnian, patungo sa kanilang tanggulan, ang Aslan's How, na itinayo sa ibabaw ng sinaunang stone table. Doon sinalubong sila ng tribo ni Glenstorm, at nag-erect sila ng arko ng mga espada bilang pagbati kina Caspian at sa apat na pabensi. Samantala sa tulay, kinukwestiyon ni Mirez si Glozell matapos ang isang pag-atake ng hindi nakilalang grupo, na sa totoo ay sina Ripechip at ang kanyang mga daga, na nagnakaw ng sapat na armas at baluti para sa 2 batalyon. Iniwan din nila ang mensaheng, "Tama kayong matakot sa gubat, X." Ang X ay para kay Caspian X. Dahil dito, halos ipilit ni Mirez na pumili si Glozell ng ilang tauhan na paparusahan, na tila pagbitay, bilang dahilan sa pagkakabawas ng gamit. Pumayag si Glozell at pinili ang 3 tao. Ipinahayag naman ni Mirez na si Caspian ay isa ng traidor, o, sa madaling salita, naging Narnian, at kailangan ng Narnian ang bagong hari. Dumating sina Caspian, Peter, at ang grupo sa Aslan's How at nanirahan doon, dumaan sa arko ng espada na hawak ni Glenstorm at ng kanyang mga anak at pinsan. Pinakanaantig sina Susan at Lucy nang makita nila sa kailaliman ng How ang orihinal na stone table, na basag pa rin sa gitna, tulad ng iniwan nila ito matapos muling mabuhay si Aslan. Doon nila nakita ang mga fresco na larawan ng 4 na bata at ni Aslan, pero tila hindi na-impress si Peter at sinabing, "Tayo na ang bahala ngayon." Alam niyang natuklasan na sila, dahil may faun na bantay na nagsabing may nakita itong Telmarine scout sa gilid ng kagubatan bago ito agad na umalis. Ipinakita ni Peter ang kanyang plano, atakihin ang kastilyo ng Telmarine habang wala ang mga pangunahing tauhan nito, na nasa labas upang hanapin sila o upang maghanda laban sa Aslan's How. Tumutol si Caspian, sinabing wala pang nakalulusob sa kastilyo kailanman, at mas mabuti raw silang manatili kung nasaan sila. Pero hindi ito pinakinggan ni Peter. Hindi ito isang tanggulan, isa itong libingan, sagot niya, na parang sinasabing walang makatatagal sa isang siege kung walang pag-asang may dadating na saklolo, at ang pinakamainam na depensa ay ang pag-atake. Nag-iisa lang si Lucy sa pagkontra, sabi niya, dapat nilang hanapin si Aslan, imbes na isipin na ang tanging pagpipilian ay, mamatay dito o mamatay doon. Sa gabi, sinimulan ng mga taga-Narnia ang kanilang plano. Isang agila ang bumitbit kay Edmund at ibinaba siya sa tore ng kastilyo. Pagkatapos niyang pabagsakin ang bantay, ginamit niya ang kanyang sulo bilang gabay para sa iba pang mga agila na may dala sa kanyang mga kapatid at si Caspian. Samantala, si Ripechip at ang kanyang hukbo ng mga daga ay pumasok sa kastilyo sa pamamagitan ng mga imburnal, habang ang natitirang hukbo ay naghintay sa kagubatan hanggang sa mabuksan ng mga bata ang tarangkahan. Pumasok ang mga bata sa kastilyo sa bintana, at doon natuklasan ni Caspian na bihag si Cornelius. Agad siyang tumakbo para iligtas ito, habang nangakong makakarating pa rin siya sa tarangkahan sa tamang oras. Habang nakikipaglaban ang mga daga sa mga bantay at pati na rin sa isang pusa, natagpuan ni Caspian si Cornelius at nailigtas ito. Ipinaliwanag ni Cornelius na si Mirez ang pumatay sa kanyang ama. Dahil sa matinding galit, dali-daling humarap si Caspian kay Mirez habang hawak ang kanyang espada,
na nagdulot naman kay Prunaprismia na itutok ang kanyang pana. Pagdating ni Susan at Peter, pinaalalahanan nila si Caspian tungkol sa tarangkahan, ngunit abala pa rin ang prinsipe sa paghahanap ng katotohanan. Inamin ni Mirez na siya ang pumatay kay Caspian the Ninth, at dahil dito, hindi na nakilala ni Prunaprismia ang sarili niyang asawa. Nalilito at naguguluhan, bigla niyang tinakawalan ang kanyang pana at tinamaan si Caspian, dahilan para makatakbo si Mirez at matawag ang mga bantay. Samantala, aksidenteng nabitawan ni Edmund ang kanyang sulo at nasalo ito ng isang bantay. Agad siyang nakipaglaban upang mabawi ito, habang sina Caspian, Susan, at Peter ay nakarating na sa tarangkahan upang ito ay buksan. Sa wakas ay nabawi ni Edmund ang sulo at nagbigay ng senadorias upang simulan ang pag-atake ng kanilang hukbo. Sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ng mga taga-Narnia at ng mga Telmarine, kung saan maraming mandirigma mula sa magkabilang panig ang bumagsak. Nang utusan ni Mirez ang kanyang mga tauhan na isara ang tarangkahan, isang Minotauro ang biglang sumugod upang pigilan itong magsara, habang inutusan naman ni Peter ang mga taga-Narnia na umatras. Isang Griffon ang lumipad upang iligtas si Edmund, at karamihan sa mga taga-Narnia ay nakatakas sakay ng mga kabayo. Ngunit sa sandaling iyon, tinamaan ng isang mamamana ang Minotauro at napatay ito, dahilan para tuluyang magsara ang tarangkahan at maiwan ang kalahati ng mga taga-Narnia sa loob. Si Glenstorm, lalo na, ay nakita mismo kung paano napatay ang higit kalahati sa kanyang mga anak, at kinailangan niyang dalhin ang masaklap na balita sa kanyang asawa pagbalik ng sugatang grupo ni Peter at Caspian sa Howe. Si Lucy lang ang hindi sumama sa pagsalakay, kaya siya ang nag-asikaso sa mga sugatan gamit ang kanyang mahiwagang gamot, kasama si Trumpkin, na kung hindi dahil sa lunas, ay malamang ay namatay na. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Peter at Caspian ukol sa nabigong plano, at kung may karapatan ba talagang mamuno ang mga Telmarine sa Narnia. Tanging si Edmund lang ang nakapidyo sa kanila nang muntik na silang magduelo mismo sa harap ng Aslan's Howe. Habang si Mirez ay kinokoronahan na bilang bagong hari at tinatanggap ang suporta ng mga Panginoong may lupa mula sa Beruna, Tashbaan, Etensmore, at Isla ng Galma, si Nicabrick naman ay lumapit kay Caspian at iminungkahi na sumandal siya sa isang mas matandang kapangyarihan, isang puwersang minsan ay nakapidyo pa kay Aslan. Ipinakilala ni Nicabrick kay Caspian ang isang werewolf, si Tim Hans, at isang mangkukulam o hag, si Clara Isova, na nagsabi kay Caspian na taglay nila ang lakas, at puot, na walang sino man ang makakatumbas, at maari nilang garantyahan ang kamatayan ni Mirez, at higit pa roon. Gumuhit ang hag ng bilog gamit ang kanyang mahabang kuko, at inilabas ang tila kalahating bahagi ng sirang kristal na cetro, habang umaawit ng isang malupit at matigas na panalangin. Pagkatapos, tinaas niya ang kanyang tinig at itinanam ang cetro sa gilid ng bilog. Biglang lumitaw ang isang bloke ng yelo sa kalagitnaan ng hangin, at sa loob nito, lumitaw ang walang iba kundi si Jadis, ang sinauna at matagal ng patay na White Witch, at orihinal na may-ari ng cetrong iyon, na may kapangyarihang gawing bato ang kahit anong bagay o nilalang na kanyang mahawakan, bago ito pinukpok ni Edmund sa laban nila noon. One drop of Adam's blood. This isn't what I wanted. Then I am yours, my king. Hinawakan agad ni Nicabrick at ng werewolf si Caspian, at hinilamusan ng hag ang kaliwang palad nito upang kumuha ng dugo. Biglang dumating sina Peter, Lucy, Edmund, at Trumpkin. Naglaban sila laban kina Nicabrick, sa werewolf, at sa hag. Muntik nang mapatay ni Nicabrick si Lucy bago siya tuluyang patayin ni Trumpkin. Pinakamahusay ang ginawa ni Edmund. Dinestruct niya ang werewolf at napatay ito sa isang matalim na saksak. Tinulak naman ni Peter si Caspian palayo at hinarap si Jadis. Isang pagkakamali, dahil nasa loob na siya ng bilog. Inakit siya ni Jadis at sinabing, "Alam mong hindi mo to kayang mag-isa."
Bago pa siya tuluyang mahulog sa pang-aakit nito, bumiyak ang bloke ng yelo at tuluyang nabasag. Doon nakita ni Peter si Edmund, na siya palang sumaksak sa bloke gamit ang kanyang espada. Ito na ang pangalawang beses na niligtas ni Edmund si Peter mula sa halos tiyak na kamatayan sa kamay ni Jadis. Noong una, tinaga ni Jadis si Edmund, at ngayon, napaghigantihan niya ito. Sa wakas, naunawaan ni Peter ang kanyang mga pagkukulang, at tinanggap na may katwiran si Lucy sa pagtitiwala kay Aslan. Nagreklamo siya na sana'y nagpakita si Aslan ng patunay, pero sinabi ni Lucy na marahil ay hinihintay ni Aslan na sila ang magpakita ng kanilang tiwala sa kanya. Samantala, kinausap ni Caspian si Cornelius ng masinsinan. Sinabi ni Cornelius na palagi niyang nakita si Caspian bilang ang pinakadakilang kabalintunaan, ang Telmarine na magliligtas sa Narnia. Tumawid na ngayon ang hukbo ni Mirez sa bagong tapos na tulay sa Great River at dumating sa Howe, daan-daang sundalo, may dala pang 4 na trebuchet. Ibinunyag na ni Peter ang kanyang bagong plano. Ipadala sina Susan at Lucy papasok sa pinakaloob ng Shuddering Woods upang hanapin si Aslan, dahil tanging siya na lang ang makakatulong sa kanila. Nagbigay pa ng dagdag na ideya si Caspian, may isa pang kahinaan si Mirez. Bilang hari, kailangan niyang sundin ang mga kaugalian at inaasahan ng kanyang bayan. Isa na rito ay ang pagtatakda ng labanan sa pamamagitan ng one-on-one na duelo, na maaaring magbigay sa kanila ng kaunting oras. Dahil dito, si Edmund, suot ang kanyang orihinal na royal armor, ay lumakad patungo sa kampo ni Mirez at iniabot ang hamon ni Peter sa pamamagitan ng sulat, isang duelo sa pagitan nila. Nagkunwari ang mga lord ni Mirez na siya ay may karapatang tumanggi, pero si Mirez ay hindi na umatras, ayaw niyang magmukhang duwag sa harap ng mga tauhan niya. Ito, syempre, ang talagang gusto ni Lord Sopuspian, na malinaw na napansin ni Mirez sa araw mismo ng duelo. Umalis na sina Susan at Lucy, sakay ng tapat na kabayo ni Caspian. Ipinilit ni Caspian na ibalik kay Susan ang Toretot, pero tumanggi ito, sabay sabing, baka kailanganin mong tawagin ako ulit, na sinabayan naman ni Lucy ng pang-uuyam at tanong kung ano raw ang ibig sabihin nun. Hindi na sumagot si Susan, wala siyang oras o gana ipaliwanag ang tungkol sa pag-ibig sa isang batang kapatid na hindi pa nakakaintindi. Habang naglalaban sina Peter at Mirez sa gitna ng mga guho sa labas ng Howe, nagpatuloy ang pagsakay nina Susan at Lucy. Bandang gitna ng gubat, iniwan ni Susan si Lucy at hinarap ang isang Telmarine patrol gamit ang kanyang bow at mga palaso. Pinatay ni Susan ang 3 Telmarine, at muntik nang mapahamak bago siya sagipin ni Caspian sa huling sandali. Inakay siya pabalik sa Howe. Samantala, parehong nasugatan sina Peter at Mirez. Humiling si Peter ng 5 minutong pahinga, at pinayagan siyang magpahinga ng 3. Nagkaroon ng pagkakataon sina Peter at Edmund na makapag-ayos, at sinabi ni Susan na nakatawid na si Lucy, sa tulong din ni Caspian. Samantala, iritadong kinausap ni Mirez si Sopuspian sa hindi nito pag-intervene sa laban, isang bagay na ilegal man ay siya mismo ang humiling, pero tinanggihan ni Sopuspian, hindi dahil sa kabutihang loob kundi dahil may sarili itong plano. Nagpatuloy ang laban. At sa huli, natalo ni Peter si Mirez. Pero imbes na tapusin agad ang buhay nito, iniabot niya ang kanyang espada kay Caspian, at sinabing hindi sa kanya ang karapatang pumatay kay Mirez. Handang patawarin ni Caspian si Mirez, pero ibabalik na niya ang pamumuno sa mga Narnian. Pero bigla na lang pinatay ni Sopuspian si Mirez gamit ang isa sa mga pulang palaso ni Susan, na malamang ay ninakaw mula sa aklatan ni Dr. Cornelius pagkatapos gamitin ito ni Mirez sa pagguhit sa lumang larawan ng sinaunang mga hari at reyna. Sumigaw si Sopuspian ng pagtataksil. Agad itong nagsimula ng malawakang offensiba ng mga Telmarine sa Howe. Inutusan ni Glozell ang mga kabalyero na sumugod habang nagsimula naman ng tuloy-tuloy na pambobomba ang mga tauhan ng artillery gamit ang kanilang mga makabagong trebuchet.
Nagtagumpay ang mga puwersa ng Narnia na maantala ang paglusob ng mga Telmarine sa pamamagitan ng pagpapalambot ng lupa sa ilalim ng mga kabayo ng kalaban. Nang bumagsak sa sinkhole ang mga sundalo ng Telmarine, agad silang panyanan ng mga archers na pinamumunuan ni Susan. Kasunod nito, pinangunahan ni Caspian at Glenstorm ang isang matinding cavalry charge mula sa likuran ng kalaban. Nang magsimula ng sumugod ang impanterya ni Sopospian, tila ba siguradong matatalo na ang mga taga-Narnia, lalo na nang tamaan ng mga dambuhalang bato mula sa trebuchet ang gate ng Howe, at tuluyang masilyuhan ito. Pero si Lucy, nakalapit na sa kagubatan, ay sinalubong na ni Aslan, at saka tinambangan ang isang Telmarine patrol. At sa palagay ko, sapat na ang pagtulog ng iyong mga kaibigan. Hindi ba? Wika ni Aslan, at sa isang matunog na ungol, ginaisang niya ang mga puno ng Narnia mula sa kanilang mahabang pagkakahimbing sa loob. Ng 1300 years, habang nalugmok sa sinkhole si Caspian at muntik nang mapatay ni Glozell gamit ang kanyang halberd, isang ugat ng punong kahoy ang lumitaw mula sa lupa, hinatak si Glozell at itinapon siya sa gilid ng bangin, nawalan ito ng malay. Habang inaangat ni Peter si Caspian pabalik sa lupa, ang mga puno ng kagubatan, ngayoy gising at buhay, ay nagsimulang maglakad gamit ang kanilang mga ugat at sumali sa labanan, pinapalitan ang takbo ng gyera. Isang bato mula sa trebuchet ang tumama sa isang punong kahoy at pinatay ito, ngunit agad itong ginantihan ng isa pang punong tumamba sa mismong trebuchet at pinulbos ito. Sabay-sabay na pinangunahan ni Peter, Caspian, Susan, at Edmund ang isang counterattack dahilan para umatras ang mga Telmarine. Nag-pullback si Sopospian at pinapanta ang kanyang mga tauhan sa tulay, inaakalang mas madali itong ipagtanggol. Siyempre, sinundan sila ni Peter, Caspian, Edmund, at Susan. Ngunit sa tulay, laking gulat ni Sopospian nang makita niyang hinarap siya ng isang batang babae, si Lucy, na may dalang maliit na patalim, at kasunod nito, isang malaking leon ang lumakad papalapit na parang siya ang may-ari ng buong mundo. Ipinag-utos ni Sopospian ang pagsugod, pero sinukat muna ni Aslan ang kalaban sa loob ng 5 segundo, at sa isang matinding ungol, ginaisang niya ang Diyos ng ilog. Ang ilog ay nabuhay at halos nalunod ang buong hukbo ni Sopospian, at nalunod mismo si Sopospian, matapos tanggalin ng ilog ang tulay mula sa pagkakapwesto, habang siya at ang kabayo niya ay nasa ibabaw pa. Matapos iyon, isinuko na ng mga Telmarine ang kanilang mga armas sa mga taga-Narnia. Tinanggap ni Aslan sina Peter, Susan, Edmund, at Caspian. Tumindig, mga hari at reyna ng Narnia, kayong lahat, wika ni Aslan, habang nililinaw kay Caspian, na tila nagdadalawang isip, na siya na nga ang susunod na hari ng Narnia, sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Dumating naman ang maliit na grupo ng mga daga, dala si Repichip sa isang papag. Ginamit ni Lucy ang kanyang mahiwagang gamot para buhayin si Repichip, na agad yumuko kay Aslan, pero laking gulat niya nang mapansing wala na siyang buntot. Tinukso siya ni Aslan tungkol sa pagiging labis na sensitibo sa karangalan, pero ibinalik pa rin ang kanyang buntot, matapos ipakita ng iba pang mga daga ang kagustuhang putulin din ang kanilang buntot para hindi mapahiya ang kanilang pinuno. Tinawag naman ni Aslan si Trumpkin at inungulan ito ng malakas, parang sinasabi, "Oo, totoo nga akong umiiral." Pinamunuan ni Aslan sina Caspian at ang 4 na probensi papunta sa kabisera ng mga Telmarine, kung saan sila ay sinalubong ng mga mamamayan ng may sigawan at pag-aalay ng mga bulaklak. Pagdating nila sa kastilyo, tila ba nawala ang dating madilim na aura nito. Pagkatapos, tinawag ni Caspian ang lahat ng Telmarine at inihayag, mula ngayon, magiging isang pagkakaisang Narnian Telmarine na ang Narnia. Ngunit para sa mga Telmarine na hindi kayang tanggapin ito, maaari silang bumalik sa lupain ng ating mga ninuno. Ngunit hindi ito ang Telmar sa kanluran ng Narnia. Bagkus, ito ay isang isla sa ating mundo, ang lugar kung saan napadpad ang mga ninuno nilang mga pirata na na-shipwreck sa isang portal patungong Narnia.
Si Glozell, na ngayon ay muling nakabangon, ay voluntaryong unang tumawid. Kasunod niya ang biyudang reyna na si Prunaprismia at ang kanyang sanggol. Nang maglaho sila sa portal na nilikha ni Aslan, naging mapagduda ang ibang mga Telmarine. Kaya't nag-alok si Repichip na pangunahan ang 11 daga upang ipakita sa lahat na ito'y ligtas. Doon na inihayag ni Peter na siya at ang kanyang mga kapatid ay go na rin sa portal, dahil si Caspian na ang kailangang mamuno. Dagdag pa rito, hindi na muling makakabalik sa Narnia sina Peter at Susan, pero sina Edmund at Lucy ay maaari pa. Nagpaalam si Susan kay Caspian. Hindi rin naman magiging posible ang kahit anong pag-iibigan sa ating dalawa, wika niya, dahil mas matanda ako sa iyo ng mga 1300 years. At sa huli, tumawid na silang apat sa portal, at nagbalik sa platform ng Strand Underground Station, kung saan sumakay sila sa susunod na tren. Ang tanging nagpakita ng panghihinayang ay si Edmund, dahil naiwan niya ang kanyang electric torch sa Narnia. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.